Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Ang pagtulong na walang kapalit, bukal sa kalooban. Ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na Bayan! Programang sa inyo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na Bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. In the dark. Ang sarap pong marinig na ngayon na medyo madilim ang ating weather. Ika nga, no? May nagbabagyong bagyo. Wag naman pong matuloy na. But again, ang ating Panginoon, our Lord, is a lamp unto our feet and a light unto our path. So, hindi tayo alam niyo na, sabi ni Engineer Fred, hindi ka maliligaw at saka yung dilim ay liliwanag. And talk about liwanag, marami po tayong pag-uusapan ngayon. Malaman ng ating mga kababayang nakikinig sa ating segmentong Lotto every Tuesday. Ang ano nga ba ang mga iba pang pamamaraan para mas madali ang makapag-operate doing business, ano po. So nasa linya na ating komunikasyon ng Pangulo ng Philippine Lotto Agents Association of Philippines, no less than Madam Evelyn Javier. Bumati ka muna from Tanay. Yes, magandang hapon po sa mga listeners ng Sulong ng Bayan at saka mga Polay members po na nakikinig ngayon at saka mga ibang agents po, at gusto ko rin pong batiin po si Miss Elisa Barnes sa office po ng Government Council na nakausap ko po at nag-iimbita po kami ng magi-guest po next week, no, hopefully pumayag. So magandang hapon sa iyo, Sis Loli, kay VP Bong de Guzman, and sa ating Charter Polay President Jonalyn Cao, na nagpapasalamat kami na nakarating sila, at kay Miss Earl sa okasyon na ito. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, Madam President, kasama na rin natin si VP Bong de Guzman. Greet ka muna. Yes, VP good Bong. afternoon sa lahat po ng nakikinig sa DWIC, kay Miss Loli, and siyempre sa ating President ng Polay, Miss Evelyn. Marking. Pasensya na po kayo, hindi namin siya kasama kasi may landslide po yata sa tabi. Hindi, gusto ko lang siyang mag-ingat. Alam mo na, pagka may ulan, tama ka dyan, nasa Tanay siya. She's in Tanay. Oh, very bad weather kasi po talaga dito sa Tanay. I mean, kakaiba po ang dito ang panahon. Right. Okay. Panahon. Kasi we're very near Quezon Province. Already, no? Okay, with us today, syempre tayo pinagpala. Kasama natin ang Pangulo. Ikaw na mag-introduce, BP Bong. Yes, of course, kasama po natin ang ating... Before ko introduce, siguro I want to tell a short story about Polay. Nung in-invite po ako ni President Evelyn, before, that was 2 years ago. Alright. So, siyempre, tinignan ko muna yung sincerity po ng ating President, kung totoo pa talagang tinatayo po itong grupo. So, nakita ko naman po na talagang... Sincere. Genuine. Opo. And nakita ko po nasa puso niya talaga yung para buuin ng Polay Group. Right. So, doon po niya ako napilit mag-join. Baka nakumbinsi. Opo. Actually, nung nag-start po kami, ginawa niya po akong officer as director. Eh, siyempre po, nawala na po ang ating dating vice president ng Polay from Bataan. Ako na po yung pinalit niya. Alright. But you're still the board of director. Yes, of course. I'm still the board of director. Siyempre, ngayon ko, dito ko rin po nakita yung pong puso ng ating bisita ngayon from Mindoro. Nakita ko po yung sinceridad din niya maglingkod. And of course, actually, siya po, siguro, may I say na siya yung pinakamasipag na charter president ng Polay. Ng buong Pilipinas, ha? Wow. Sige. Siyempre, ang ating bisita po si Miss Jonalyn Cao, President po ng Polay Charter Mindoro. Hello, welcome. Good afternoon po sa inyo lahat, Tita Loli, VP Bong, and President Evelyn. Ayan. Yes, finally you're here. Yes. Kasi last week pa natin ni-schedule, ano? Pero because of weather. Okay, Madam President, anong update? Tell us. Pagdating Well, the update is we're hoping for mga agents or any Polay ang manalo ng jackpot, susunod sa jackpot, kasi medyo lumalaki po 649 natin. And I'm sure nararamdaman na rin po yan sa buong probinsya yung paglakas, kaya lang may mga iba-iba pa rin po tayong problema at mga concern din doon na gusto rin po naming malutas ni VP Bong, kaya ni-workout namin. So gusto namin makarinig ng something positive coming from our President. And
all the lot relations talaga for the 100%. effort and for assisting and everything. Okay. Siyempre, ay, ang sabi nga ni VP Bong, ikaw genuine makisama, kaya siguro dumadami ang ating... anong masasabi mo, Miss Jonalyn? Napakasipag. Yes, ma'am. Napakasipag at saka may social responsibility siya. Hindi lang sa mga agent, kundi pati sa mga community na rin. And especially yung puso niya goes to the Lotto agents. Laging yan ang nasa isip niya. Pagising niya pa lang kanina, talagang kayo na ang inaalala niya. Hindi na yata makakain na PCSO pa, VP Bong, anong update sa PCSO? Okay. Ngayon ay ina-arrange na po yung mga problema namin actually sa ano pa rin po sa GSIS at, Yeah. at mga problema po namin ngayon ay yung mga nagre-renew. Marami pa rin po kami siguro problema po financially. GSIS. So ina-announce po namin na ang GSIS po ngayon, approved na po yung 1 year lang po. Kung hindi po kaya, Yes. mag-renew ng 2 years contract sa PCSO. Kaya sana po, lahat po ng Lotto agent, kahit po hindi po NCR, para po makapag-open. Ayan, pupunta kayo sa mga Opo, branches. tsaka pwede ko po i-announce na ang mga Lotto po ngayon medyo hindi ho kamukha dati na mahina. Ngayon po may malaking bagay na. po, medyo malakas dahil po doon sa Baliktaya at saka 20 pesos. Hindi ko lang po alam sa Mindoro, Miss Jonalyn, kung okay gaano naman ang, kalakas? kamusta po nga pala ang Mindoro tungkol sa So far Lotto? naman, okay naman po sa Mindoro. Pero as usual, pag agricultural place, pag may, Medyo- pag may ani, malakas ang taya. Pag walang ani, taya, kote, beta. Ganun ang... Anong strategy mo? Kasi mukhang napakasipag mo sa Mindoro eh. Hindi ma'am, it's like, ginather ko lang po lahat. Kasi with the mission and vision of Polay as an association, mismo yung agent naman po Ang talagang kusang magtatrabaho. sumali. Kaya nakuha ko po yung 42 agents out of Wow. the 42 na mag-member. Kaya ko po, Ang as of dami. now, kami po ang, I think, the first and Yes, the first. only The only and the 100% Polay membership agent ng Yes. Polay. Yes. Congratulations. And siyempre, congratulations po kay Miss Jonalyn Cao. It's their first anniversary last wow. Happy anniversary! yesterday. Eksakto po. Polay Oriental Mindoro was organized October 12 of 2019 and in just a matter of 6 months, we're 100% Polay membership. Already? Yeah. Ang dami. Congratulations! Thank you po. Palakpak kaya, Engineer Fred, Maggie. Ayan. Thank you po, Engineer Fred. Kasi, hindi ganun kabili, hindi ganun kadali, di ba, Madam Evelyn? Para, Oh, yes. Oo. Anong I mga mean, yung dinaan? ating corporate secretary and admin secretary had their hard ways talaga to encourage, the Lotto agents na mag-member ng Polay kasi laging tinatanong, ano bang mapapala namin dyan? Ano ba What's yan? in it for Ganito, me? ganyan. Oo. Oh, yeah, like they needed to make the agents understand kung ano yung pinaglalaban ng Polay. Na palagi ko naman as early as last year, yung sinulong ni VP Bong na pagpabago ng price from 20 pesos to Ang laking 24 pesos. bagay. Oo. Na baliktaya kasi merong 'di ba? Na-approve. Kahit na papaano, nakapagpa-approve kami. And then, ito nga, nung pumasok nga si GM Garma, nagsunod-sunod na po lahat ng nire-request ng Polay na alam po niya na ang puso ng Polay talaga is for the agents. Wala Ramdam naman po niya yan. sila kasing alam dahil sa mga problema ng Lotto agents eh. Dati. Kaya ang Polay po, ang nagsabi po na ito po yung nangyayari sa amin, ito po yung na-experience, ito po yung hardship namin. So, napakabait po ng ating General Manager, Dorina Garma, at saka yung mga staff niya na talagang pinag-aralan din nila at nakita nila na baka nga, yung mga sinasuggest natin ang magpapataas, which happens, no? Kasi nga, dito sa changes po ng Baliktaya, naramdaman ng lahat na kahit na
5 months po yung pandemic, at least pagbukas po, iba na yung presyo. Medyo umangat ng konti agad po yung namin sales. So again, Salamat kay VP Bong. Oo. Kasi yan ang kanyang talagang pinagtulakan at pinagdiinan namin talaga. talagang kasi nga ang concern nyo maging maayos ang lahat ng O, loto outlets. At ramdam po namin kasi lahat ang problema ng bawat isang agent. Kasi agent po kami. Ayun, Dinanas mismo. po namin lahat dyan. Yung talagang minumura kami dahil nga ba pabago-bago ang presyo. I mean, dinaanan na po namin lahat yung talagang nagagal sa amin dahil akala nga nandadaya kami dahil biglang nabago po yung payment scheme nung Oo. time po ni President Noynoy. Right. Imagine mo, ang tagal-tagal na po na nag-exist po ang loto natin tapos yung bago. nung pumasok po yung kanyang administrasyon, ang dami pong nabago. Kaya, syempre po, sanay po yung mga tao na nananalo ng medyo maganda-ganda sa 3 numero lamang. Biglang naging 20 lahat. Kaya medyo, Ayan, kaya salamat po. Pinapakita natin, Madam Evelyn, yung mga outreach programs. Paki-explain nga, Miss Jonalyn, ano-ano ba yung mga programs na yan? sa Bali, Mindoro? nagkaroon na po kami ng 2 outreach with Polay sa Oriental Mindoro. The first was, nung eksaktong yesterday, October 12, Anniversary. was yung first anniversary induction, at the same time, the first outreach of the Polay as the entire association itself. We were able to give 150 students of Kagisikan Elementary School ng What? mga school supplies, and mga sleepers. Kasi actually, yung Kagisikan Elementary School po, compared with other schools, siya po yung located sa isang dump site. Oh my gosh, So, malapit sa mga basurahan. Nung tinanong po namin yung principal, usually kasi pag elementary up to grade 6, ang inisip po natin is damit, pagkain. Uniforme, pagkain. Pero since it's na dump site, ang sinasabi po ng principal is they don't need that kasi marami po sa basurahan ang used clothes, used toys. Ang Pwede kailangan pang po nila magamit. talaga basically is toothbrush, Ayun, toothpaste, and soap, sanitary. So, kasi wala daw po sa dump site Wala ng mga nun. Oh, walang magtatapon sabon. talaga ng Wala nagtatapon ng kung meron man. shampoo. Wala ubos na nagtatapon. ubos. I donated my birthday gift for Kaya- that project ng Polay kasi nga birthday ko is October, diba? Kaya po yung Alam naman ni Miss Jonalyn. Ayan. Kaya po yung outreach na yun, ang Ayan, binigay namin yung mga personal hygiene tools sa mga Hygiene. estudyanteng hygiene kits. Oo, And then the para second maging healthy. outreach, And meron pa tayong feeding program noong time na yun. Ayan, si Madam Evelyn ba yan? Evelyn. Jonalyn, yung pinakain natin Yeah. lahat yung student ng mga siguro 120 plus ba? Opo, 110. kasi nga medyo malnourished sila. So, Opo. kasi nga nasa dump site, We fed them with sopas and tinapay. opo. Pati tayo. Kasi po, yung estudyante po yun, usually, pag Monday to Friday, nasa school, pag Saturday, nasa dump site nangangalakal ng basura. We had this outreach on a Saturday. Ayaw nilang umattend ng outreach kasi nga they have to earn Yeah. for a living sa dump site. But with the program of Polay outreach, we were able to give them the joy, the fun na at least for once in their life, na-pamper sila na nakakain ng Nakatikim masarap. sila ng masarap na... Natandaan ko yun, Pres Evelyn, nung Wow, binigyan natin ang sila sarap ng naman. toothpaste, toothbrush, pati may tinapay, Yeah. may pagkain, and yung tsinelas na dala nila, hindi nila sinuot, inuwi nila, hawak-hawak nila. Ay, anong gagawin Baka yan? masira, Ang no? sarap. ang sarap sa puso talaga. Oo, You diba? know, seeing these people appreciate those things we brought there. I mean, through the effort of Miss Jonalyn Cao. Nakakatuwa kasi that was the first outreach din ng Polay. And you know, talagang ang saya. I mean, nakakatuwa. Kaya nga, dapat talaga kung di lang pandemic, nasundan pa yan. Yeah. At doon natin ma-realize na tayo are blessed dahil nga sabi mo, damn site, Jonalyn, ano? Tayo nakatira sa Tanay, may farm dyan. Yeah. Iba ang dating. Before ka po makarating sa site sa school, dadaanan mo po muna yung dump site. Ayun. Hindi, Yeah, may oo. stink na amoy yun. Toxic. Yung sa dump site po, yung mga puno kagaya ng mga nyug, hindi na po siya green. Ay, wala na. Kung Kulay makikita gray niyo na. po yung dump site, makikita niyo po na napakaganda po ng mga palm trees na malalaki, siguro century old yun. Oo, matatanda. Kaya lang po, yung may part lang ho doon na namatay kasi nga yung basura po na nilagay na sunog. So nasunog din. siya. Sunog. Ayan, bawal yan. Sayang po yung place, ang ganda-ganda ng lugar. Oo. Siguro Yeah. panawagan din natin, Miss Jonalyn, Madam Evelyn, sa DENR. Medyo Yeah. sanction nila kung sino yung mga tapon ng tapon dyan. O saan ba talaga dump site na, di ba? Dapat meron yung sariling lugar. Pero yung time ho na yun, tinanggal na ho nila yung
yung mga basura dun sa location. Kaya lang nasira na ho yung puno. Sira na yung puno. Only God can make a tree. Paano Yeah. pa? Another 100 years. Pero yung time, after ho nagkaroon kami ng outreach with President Jonalyn, after few weeks or a month, parang tumawag ata sa amin bigla si Miss Jonalyn. Ang nangyari po sa school, binaha. Binaha yun. Nakita ko, Binaha. dubog po yung pinakaharap niya. Yun ho ang Oh, yeah. ano yun. Kasi nasa tapat po siya Ano ng din yun? parang flood control, Oh, set, project. parang Eh di pwede rin sila mga wipe out dyan. Kung anong Possible mga po. bahay-bahay Possible nila, po. pwedeng ano rin, di ba, Madam Evelyn? Yes. O ano yan, Miss, anong Ay, picture natin yan? Miss Yan po Jonalyn. yung first induction. Yan po yung Ayan. induction of officers. So ilan po ang mga sumanib at sumali? As of nung unang-una pong binuo ang Poly sa Mindoro, we have roughly 18 agents who initially joined on the first day of the assembly of the Poly. And then a few months after, nabuo na pa namin yung 100% Poly membership ng lahat ng Lotto agents in the whole Oriental Mindoro. Yun, ang dami. Ganon kagaling si Ganun ka-convincing. President Jonalyn. Yeah. oo. Actually, they believe with the mission and vision of Poly na talaga kung lumapit sa mga agent, but responsibility nila sa community. Ano ang mga responsibilidad, VP Bong, ano? Eh, dyan mabigat tong ating Pangulo, ang ating VP President, syempre, Bong de Guzman at ating Madam Evelyn, yung pangangailangan ng tao actually, not just the physical needs, ano? Naku, ang sarap marinig, Madam Evelyn, dahil Oo nga, Pasko na. tumatama puso ko ulit. Yes, Christmas na. Oo. And kailangan na mag-ipon ulit. Oo. Ayan, nakikita natin sa screen, anong maibig sabihin yan, mga member ninyo yan? Yan San po yung mga Vicente. members, list of members po ng mga agents ng buong Oriental Mindoro. And then, ang buong Oriental Mindoro, buko dun sa dump site na yun, ano pa yung ibang areas na... Meron po kami second outreach which happened last Christmas. Okay, last year. Ito po, we have 200 mangyan Members. na Mangyan, wow. binigyan ng relief goods. Kasi po si Mangyan, nauubos po yung oras nila sa paglalakad from the Oh, bundok layo eh. going Bundok to the sa urban area sa na. urban para lang po makakuha ng tubig, panligo, Yes. panghugas. So, ang binigay po namin is with the tulong with Scratch It, Oo. we were able to give them para mga faucets and water pipelines. Ayan, Para talaga? nagbigay po kami ng patubig Poso? at mga water containers. So we were able to Galing. give roughly 200 water gallons with the Christmas goods and yung mga kulambo Mga kasi relief po goods sa din. sa Oo, bundok madahil lamok. malamok. So we were na-appreciate po nila yung mga mosquito nets, and with the water gallon and the water pipeline, hindi na po sila umuubos ng 2 oras na sa paglalakad. Kalakari mo para walang igib. I-give lang po. So with the big help na rin po doon sa outreach program ng Polay na yung 200 na mangyan, nag-iba yung buhay na gumaan na they don't have to walk 2 hours back and front. Para po sa pag-igib at sa pagliligo at paglalaba. Natandaan ko Imagine. yun, Miss Jonalyn, ano? Yung mga mangyan doon na may dala silang isang bottled water. Sasalok sila from baba ng Yes. bundok, tapos iakit lang nila isang bottled water na maliit. Yes. Tapos nung nakita nila yung galon, nagtataka sila, ano yun? Yes. So hindi sila sanay. Tapos yung kulambo na dinala mo, hindi rin sila sanay sa kulambo. Sanay silang, hindi ata sila kinakagat ng lamok eh. pero hindi, nagulat ako na natutuwa sila. Although talagang hindi nila alam yung iba kung ano yung purpose na binigyan namin. Pero pinakain natin sila. Siguro pwede rin, Madam Evelyn, next time at Miss Jonalyn, VP Bong, mag-educate tayo para alam din natin, Oh, yes, alam yes. nila kung ano Ang yung... sabi po nga ni President Jonalyn noong time na yun, kasi natatakot din kami. Usually kasi yung ibang, marami hong nagdo-donate sa mangyan. Okay. Ang problema yung nagdo-donate na iba, binibenta po ng mangyan binibenta kasi hindi po. alam Hindi kasi gamitin. alam gagawin. Di ba? So, Tinatago, Kasi sabi Miss mo. Jonalyn is from Mindoro, nakita niya po yung totoong kailangan ng mga mangyan. Kaya yung listahan niya po na ginawa, napaka-useful po sa mga mangyan. Essential. Essential. So like po yung parang hose na black hose from ibaba hanggang itaas na nagkaroon sila ng line ng tubig na hindi na sila bumababa, hindi sila nagkasalo. Opo. Malaking bagay po yun. And yung nagpunta po kami doon is
bagong bagyo eh. Oo. Tama ba yun, Miss Jonalyn? Yeah, oo. Kababagyo lang po. Kababagyo lang, ano? So, na-wash out po yung mga, ang pinagkakakitaan po ng mangyan doon is yung sagingan. Saging. Ako, So, mga malaking sarap bagay yan. po Kawawa. Oo. yung Paskong yun, medyo nalungkot sila kasi yung pinagkakakitaan ng mga Na bagyo. saging na bagyo. Oo, So, sakling dumating naman si Paulay, nag-outreach, tuwang-tuwa naman sila. And doon sa outreach na po yun, since hindi po sila familiar nga sa mga water bottle, water gallon, kulambo, kung paano ginagamit, with the help of the Lotto Agents ng Mindoro, dinemo po namin paano binubo, ina-assemble I-assemble. si kulambo, paano Ayan. ginagamit si water gallon, paano nire-refill si water gallon. Ayan. Naku, babalikan natin yan, Madam Jonalyn. Ano, gusto natin maintindihan paano yung mga pang-livelihood na component, ano, Madam Evelyn. But we Yes. have to pause for a news break. VP Bong, the Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. This time check is brought to you by BPI. Ready today, ready tomorrow. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Subaybayan ngayon October 15, ikatatlo ng hapon, ang hashtag Bayanihan Matters. Help build back a better Philippines sa Sulong na Bayan kasama sina BPI Foundation Executive Director Owen Camayo at Loli Acosta upang talakayin kung paano natutulungan ng BPI ang ating mga overseas Filipino workers ngayong panahon ng pandemya. Alamin din ang iba't ibang paraan na makakaipon ng mga OFWs at kanilang mga pamilya sa Pilipinas at ang iba-ibang serbisyong bangko na ang hangad ay pag-asenso ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na Pilipinas. Eto na mga suki, fresh na, garantisado pa. Ang gusto ko sa chicken ko, masarap malaman, malinamnam, sariwat safe. Magnolia! Kala chicken to more. Sigurado. Kalidad na chicken tong timbang, sigurado. Eksakto. Magnolia chicken, pambansang manok. Natin to, Magnolia chicken, Magnolia chicken. Selyado, sigurado ka. Magnolia. Sa Magnolia Chicken, selyado sigurado ka. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang mayatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Ng Kamara sa 2021 budget umarangkada na. Detalye mula kay Patrol 7, Jill Risontok. Pinahin ni Speaker Lord Alan Velasco, kinampirma niya nagkapag-usap na sila ni dating Speaker Alan Peter Cayetano kasama si Pangulong Duterte at Senator Bongo. Doon nga nagkaroon na ng pagkakabati sa ng dalawa ni Cayetano. Yan din sinabi itong si Velasco sa kanyang meeting pahayag sa plenary ng Kongreso na nag-extend siya ng makikilingan sa mga kahayagan itong si Cayetano noon sa kapulungan ng Kongres. Sana na magkasundo-sundo na ang mga nagkaroon na hidwa ang mga nakikita sa araw para umusok na maayos ang proseso ng budget 2021. Sa yan, nag-session ng muli ang Kongreso kaya mapayapa na at nagkakaroon ng roll call para sa pasimula ng budget deliberation sa 2021 budget. Si Patrol 7, Jill, para sa ulat sa hindi na Grab driver na ikinulong ng nakaalitang pulis sa Taguig, nakalabas na ng kulungan matapos makapagbiyansa. Detalye mula kay Patrol 9, J. Mark Tagala. Laya na si Mary Florence Norial, ang babaeng Grab driver na inaresto matapos makaalitan ang pulis na si Captain Ronald Sakilayan dahil sa simpleng away trapiko. Ayon kay Taguig City Police Chief Colonel Celso Rodriguez, nakalabas na ng kulungan ito si Norial matapos makapaghain ng piyansang nagkakahalaga ng 3,000 piso
sa Taguig City Prosecutor's Office dahil sa kasong unjust vexation. Bago itang dinampot ng mga tauhan ng Taguig City PNP Substation 4 ito si Norial makaraang mauwi sa sakit ng naging pagtatalo nila nitong si Sakilayan. Nagugat ito ng hindi pagbigyan ni Sakilayan na dumaan sa driveway ng isang sikat na coffee shop sa isang mall sa Taguig City. Ang sasakyan namang minamaneho nito si Norial sa loob ng ilang minuto kaya't nauwi na ito sa mainitang pagtatalo at mauwi na nga sa sagutan. Sa Facebook post naman ng nobyo ni Norial na si Mirza Miguel Sachad, nagpapasalamat ito sa mga tumulong sa kanila na may paglaban ng karapatan ng nobya, kabilang na ang broadcaster na si Rapi Tulpo. Patrol 9 J. Mark Tagala, nagulat sa Pinameto de la Hospital Blazing. Para sa mga impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website, twiz882am.com at sa aming Twitter account at Facebook page, twiz882. Ako po si Ashley Jose. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan, inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita, DWIZ Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang langit, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Subaybayan ngayon October 15, ikatatlo ng hapon, ang hashtag Bayanihan Matters. Help build back a better Philippines sa sulong na bayan. Kasama sina BPI Foundation Executive Director Owen Camayo at Loli Acosta upang talakayin kung paano natutulungan ng BPI ang ating mga overseas Filipino workers ngayong panahon ng pandemya. Alamin din ang iba't ibang paraan na makakaipon ng mga OFWs at kanilang mga pamilya sa Pilipinas at ang iba-ibang serbisyong bangko na ang hangad ay pag-asenso ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na Pilipinas. Health Protect Dialysis Clinic invites you to drop by our clinic at De La Rosa Corner Amorsolo Street, Makati for you and your loved ones' dialysis needs. Our clinic treatment packages are at a very reasonable rates, and our clinic can accommodate walk-in patients or as per schedule. We cater HMO card holders, PhilHealth members, and PCSO beneficiaries. We value life. We care. For more details, please check our website www.healthprotect.com.ph or you may email us and call for reservations at renal@healthprotect.com.ph 0922-321-0566. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan at syempre tayo po pinagpapala dahil ang dami nating naiintindihan at nalalaman dito sa ating Pangulo ng Polay chapter dyan sa Mindoro. Alam niyo po, hindi lang siya talagang genuinely caring na tao, no? Siya pala ay 2011 most outstanding alumni in the field of community service ng University of Santo Tomas. Imagine, community service that early on siya na yan. Kaya, Madam Evelyn, napaka pagpala rin ng inyong... namin. Oo, nagkaroon kayo ng ganitong opisyal, ika nga, ano? On Yes, her own. yes. I'm really honored to have her, among the president of the charter. At gayahin sana pa ng iba pa nating mga... Oh yes, sana nga lahat ng mga maging 100% din ng sa lugar nila na Polay members. Mm-hmm. We're looking into that. Mm-hmm. And syempre, Miss Jonalyn, ano yung ating naputol before the news break? Gusto mong tinuturuan mo silang paano mag-shape ng halimbawa, bottled water. Yes po. Tinuro po namin during the outreach sa mga mangyan kung paano ginagamit yung water gallon, like yung faucet type, kung paano nare-refill, paano siya ginagamit. Kasi if not, hindi namin ito ituro. Ang tendency po ng mga mangyan is ibenta na lang for like a cheaper price, like 10 pesos, 20 pesos, kasi they don't know the use of it, which is yun po pala very beneficial kasi instead of they walking 2 times or 3 times a day,
nalalesa na Nakalayo. lang na in a week, isang beses na lang sila i-give using that water gallon. Kasi it will save time for them na they can, pwede na silang matulog na lang. Hindi or sila mapapagod pati. do other household Other, chores. oo, yung energy maput sa iba pang ano, no? So, siguro yun ang ating mga tututukan din, Madam Evelyn, ano? To conceptualize Oh, natin, yes, oo. para ma-educate natin yung mga bibigyan nyo ng mga relief items. Yeah. Pero ito What daw, kanina, sabi yata ng VP Bong, nag-donate din si Miss Jonalyn nitong pasukan, Yes, itong school ito po opening. pasukan na to. Siguro last August yun, Miss Ito Jonalyn, ano? She has a project na nagbigay po ata siya ng mga bond paper. Siyempre, alam ko Office. yung School problema sa mga supplies. schools, sa mga public schools, kulang po sa supplies. And alam ko, nagbigay po rin siya ng mga face mask and mga notebooks, Protection ballpen, siguro shields. pencils. Miss Jonalyn. Saan po yan, Miss Jonalyn? Together with all my friends, yung mga elementary friends, high school friends, college friends, hiningan ko po sila ng konting donations. And then, bumuo po kami ng parang sa mga schools na we think, especially the public schools, na less fortunate. kailangan ng mga bond paper, ink na mga printer. So, we call it to help the Brigada Eskwela of this 2020 in a way of pandemic na puro modules, puro bond papers po ang mga ginagamit. So, parang actually favorite ko po si Pooh. Ang katawag ko doon sa charity niyan is Ano? Pooh Piglet and Friends. Charity work. Brigada Eskwela, the version of 2020, the pandemic's time. Imbis na Winnie the Pooh. Yeah. Pooh Piglets, Madam friends. Evelyn and friends. Kasi kinalakta ka po lahat ng hello friends. to your group, Hello, Pooh and hello. Friends. Hindi mo sinama si Madam. Hoy! Ano ba ito kakampi natin? VP Bong. Kalbayan, no? Wala ka kasi dito eh. Kaya next week dapat present ka. Ganyan talaga pag wala. Balagoong. Hindi, but seriously, napaka-genuine ng nasa motive ng puso ng bawat isa sa atin dito ngayon. Ano? Like, ito nga si Miss Jonalyn, tuwan-tuwa natin marinig sa kanya, on her own volition. Hindi na kailangan Yes. may coaching o may maririnig ka pa from Madam Evelyn, oy, bigyan mo siya. Hindi, on her own nga eh. Yeah. Diba? So, And how I wish kasi since charity nga ang PCSO, I mean, we could extend also to help other places na nangangailangan. Yes, Kaya nga kami nagtutulong-tulong na sana mapalakas talaga yung sales para kahit paano yung mga agents din natin makatulong din in the near future. so anong nasa pipeline natin, VP Bong? Anong mga concerns pa natin? Regarding po sa 15 Lotto, minutes. nagbuo po kami ngayon ng mga group chat ng mga charter president. Okay. Nakita mo na yun, Dami yan. Madam President, kanina lang po. Jonalyn, okay. Kasi gusto namin mag-focus sa problem po ng lalo na Visayas Lokal. Mindanao regarding po sa paghina po ng sales ng ating mga Lotto agents sa Bismin. Kasi po, Bismin. nagbukas na po ang mga STL natin. So, meron po ng competition. So, tumataya na po yung iba. Ang problem po talaga, hindi naiiwas, yung pong mga bettors umaasa po sa result ng Lotto 3-digit. Okay. Meron po gumagamit nagagamit talaga ng yun. 3-digit sa mga especially mga illegal and yung ibang STL siguro yung ibang mga kolektor hindi ho alam siguro ng mga ng mga operators ginagamit po yung result ng 3D kaya nahihirapan po yung mga Visayas Mindanao natin na agents kasi from 70 to 90% daw bumabagsak po ang sales nila sa Ganong Yes. kalaki? Opo, yun po ang problema namin yun. Kaya nag-usap po kami ng President kagabi. Agad-agad. Ano address And yan? nagbuo po agad kami ng group chat and magmi-meeting po kami as soon as possible. Kung possible po mamayang gabi or tomorrow evening para mapag-usapan na ho namin at mas makapagbigay na po kami ng letter or information Suggestion, sa PCSO manifesto. Paano po natin mas matutulungan yung mga, especially yung Visayas and Mindanao. Oo. Di ba, Madam Evelyn, may nagtatanong lang, ayaw niyang pabanggit. Ang STL daw, dapat sa PAGCOR na lang, wag na sa PCSO? Well, talagang dapat nga, doon yan. Pero, alam nyo, malaking bahagi rin kasi ng kinikita ng PCSO nanggagaling po sa STL. Pero kaya hindi rin naman natin po sila maawat dyan. Pero sa totoo lang, malaking bagay po yung wala ang STL kasi malakas po talaga ang sales namin. I mean, hindi lang dito sa, bagay dito naman po sa NCR. I mean, sa Manila especially, wala po talagang STL dito. Doon lang sa mga
probinsya talaga meron. Talagang dapat naman kasi yan, it was created talaga for the provinces na walang loto. Kaya lang kahit na may mga loto, maraming nagsipag-apply, maraming negosyante. Pero sana lang ang inaano namin, sana lang maiwasan talaga yung gamitin yung digit games ng loto kasi yun lang yung ano namin yun lang ang pinakamalaking bahagi ng sales ng loto talaga, yung sa 2D at saka sa 3D. Kung gagamitin pa po sa illegal, talagang babaksak talaga ang sales. Kasi meron po isa nagsabi sa amin sa Jensa na dati, nung wala po yung yung 3D, di nagbukas na po yung loto na nung August. Ang sales po nila nung wala pong STL, umaabot po hanggat 30 to 40,000 doon sa 2D lang at saka sa 3D. Wow. Tapos nung nagbukas po yung STL, bumaksak po 8,000 na lang, 6,000 na lang. Talagang almost 100% po yung ibinaban ng kanilang 2D at saka 3D nila. Ayan. Ang sabi nga ni VP Bong, dapat hopefully magkaroon kayo ng manifesto. Do you plan to do that? Para sulatan Yes, we are planning to do that. That's why we created this group for the presidents alone. For the presidents to understand na kailangan join forces po kami kung gagawa ng manifesto kasi mas maraming boses, mas maganda po, mas pakikinggan, di ba? Kaya yung BISBIN po talagang sila ang dumadaing talaga, kailangan po nating tulungan yung ating Visayas Mindanao kasi kinonquer na nga po ng POLA yan. So kailangan po talaga namin silang suportahan sa mga na sana nga kung ang gusto nga nila po sana magkaroon ng isang game na mas mababa po sa 10 piso. Okay. Yes. Anong ibig sabihin niyan, VP Bong? Meron po kami sanang ipopropose sa PCSO na mas mababa or mas exciting na game. Pero siyempre kinukwenta pa ho namin yan kung possible po na talagang pwedeng gawin laro. Pero tingin ho namin wala naman, open naman po ang PCSO sa yun ang maganda kay PCSO, Madam Evelyn. Open siya lalo na pagka kayong dalawa ni VP Bong. At gusto nila talaga mag-isip din kami ng ano ba yung pwedeng mai-suggest na bagong game na pwedeng maka-excite na pwede rin, syempre pag nag-suggest po kami, idadaan po yun doon sa mga providers natin, pag-aaralan din, di ba? Baka sakali kasi para maging lalong maganda ang sales ng ng PCSO. Anong take mo dyan, Miss Jonalyn? Anong nakikita mo? Yeah, okay naman po. Mas maganda nga po para mas competitive. Kasi po nawala ang 4D at saka 6D. So 2 games yung nawala. So ano possible na 2 games, malaking bagay po yung magdagdag po tayo ng ng games. Meron po ako naisip regarding din po sa 3D pero medyo may enhancement. Kaya mas exciting Abangan niyo. Opo, tanungin ko po si Miss Jonalyn. Miss Jonalyn, regarding po sa Mindoro, kamusta po yung nag-open na po ba ang STL doon? Actually, sarado pa po. At pati po peryahan ng bayan sarado. Pero nagkakaroon po kami ng problema. Ano po? Nagbubukas sila kahit dapat sarado sila. Okay. Yeah, daw paano yun, Madam Evelyn? Well, kasi actually, yan sa akin na sa pagkakaintindi namin, even if PCSO doesn't want them to operate, alam niyo siguro dahil nga yung mga tao rin, yung mga gutom, I don't like to make mention of kung sino po yung ating mga opisyalis dyan na behind din dyan. Kasi kung talaga pong huhulihin yan sila Kaya alam, kung involved din naman yung manghuhuli, hindi nga ako sila mahuhuli. Parang nakatingin sa kabila kay Engineer Fred nakatingin. Wala akong nakita, walang narinig. Ganun ba, President? Yung ganon, parang dead man na lang kasi tumatanggap naman. Or syempre, hindi rin naman natin sila siguro masisi kasi sa hirap nga ng buhay sa dumaang panahon, lalo na ngayon, talagang, kumbaga ang weteng talaga dati, bago pa yan napayungan, weteng na ho talaga yan, kaya parang hindi na talaga sila maawa talaga dyan. Pero, Press Evelyn, ang problema po natin, once na nag-open yung, sabi mo nga, yung mga ibang palaro dyan na kahit hindi sila allowed, nagbubukas sila, tapos bigla pang mag-o-open ngayon yung legal. So, lalong mahirap para sa mga loto dahil dala-dalawa yung nag-ooperate, isang legal or isang illegal. Usually, ganun po nangyayari. Ikaw ba, mukhang hirap ka, Miss Jonalyn? Ang problem strategy? kahit bukas yung illegal, kung mas mataas yung price compared sa 2D,
Hirap din. tinatangkilik pa rin nila. So, Ang laban sa amin yan, mas mababa ang benta nila kaysa amin eh. Kahit legal kami, syempre mataas yung Ang presyo. advantage po ng mga illegal na ganyan, pwede ho siyang tumaya ng piso. Okay. And mas malaki Yes, yung tama. oo. Compare ho sa amin sa 12 pesos and mas maliit yung Tapos tama. liit ang So tama. medyo mahirap po talaga. Sana may piso rin kami. Pero mahirap Meron din talaga, kaming no? piso, kaya lang hindi natin alam kasi yung costing lang ng ticket medyo mahirap na. Pero kung talagang paplanuhin at pag-aaralan, baka posible rin kasi parang by volume na lang, di ba? Ayan. Volume na lang, Okay. Babalikan natin yung volume na yan. Gusto kong maintindihan paano yung by volume na strategiya. But we have to pause for a quick commercial break. The Philippine Standard Time is 3:50 in the afternoon. This time check is brought to you by BPI. Ready today, ready tomorrow. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Subaybayan ngayon October 15, ikatatlo ng hapon, ang hashtag Bayanihan Matters. Help build back a better Philippines sa Sulong na Bayan kasama sina BPI Foundation Executive Director Owen Camayo at Loli Acosta upang talakayin kung paano natutulungan ng BPI ang ating mga overseas Filipino workers ngayong panahon ng pandemya. Alamin din ang iba't ibang paraan na makakaipon ng mga OFWs at kanilang mga pamilya sa Pilipinas at ang iba-ibang serbisyong bangko na ang hangad ay pag-asenso ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na Pilipinas. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, napakabilis, Madam Evelyn, ang ating panahon. Ang ano? bilis-bilis ng time natin, di pa tayo nakakabate. Hindi, meron tayong for that. Pero tanungin lang natin, VP Bong, yung sinasabi mo kay Miss Evelyn. Kayo po, Miss Jonalyn, meron kang business besides Lotto, di ba? Opo, meron Ayan. akong Ano po yan? motor parts. Wow. Ang pangalan po ay Mindoro Cycle Tech Marketing located in Lumambayan, Calapan City. Kalapan. Ano po mga product nyo na tinitinda? Mga pyesa po ng motor of all kinds from Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, and yung mga China made. Malakas yan. Wala pong Kasi- bikes. Puro motorcycle lang. Meron, Motorcycle. wala pa akong bicycle units as of now kasi hirap po kami sa kumbaga sa mga freight. Transportation. Pero yung mga pyesa po ng bike meron din po. Nandyan. Pwede malaman kung anong kondisyon nga pala ng Mindoro kasi nakabukod kayo, island kayo. Island, Kamusta yes. po ang Parang COVID ang Hawaii. nga pala? Oo. For me to go here, Oo, butas bilib- karayong po. Dumaan sa butas. Madam Evelyn, sa pagmamahal sa'yo. Kailangan po ng travel Oh, authority, thank you so much. medical certificate. Mga protection, Pagdating mo pa clearance. dito, kailangan mo pa magpa-COVID test or magpa-swab I test. just Swab had test. my swab test 2 days ago. So, ang ano yata, ang rapid test is no longer Hindi na parang hindi na talaga Hindi daw siya yan pwede. dapat na naging negosyo lang daw, talagang swab test talaga ang Kaya nga, yan ang dinaanan na proseso ni Miss Jonalyn para lang maka-join sa ating programa ngayon, dahil madaming travel clearance, quarantine protocol na sinunod muna siya, But again, talagang gusto na. Pasalamatan mo, sino yung ating mga babatiin dyan sa Mindoro? Yeah, I mean, we'd like also to greet si Sir Agot, yung branch manager sa Mindoro, Sir and si Agot. Miss Earl. And I'm going to leave, ang gusto ko lang sana palang sabihin na sana talagang gumanda po ang sales ng PCSO kasi sa ngayon po yung ating medical assistance limited lang po sa chemo at saka sa dialysis. Right. Oo. Dati naman open sila sa lahat. So siguro pag naka-recover na makakapag-request tayo ng mga magandang medical assistance. So I'm going to leave the greetings to BT Bong and to Miss Jonalyn Cao. Miss Jonalyn, Jonalyn, sino po ang inyong nabati gustong mo nga pala batiin? ni Madam. Binabati ko po lahat ng bumubuo ng PCSO Oriental Mindoro from the branch manager Sir Augusto Tordillos, si Ma'am Gigi Kulang, si Ma'am Chris Earl Marie Manibo, si Ma'am Emery Joy Adame, si Ma'am Sheila Hasta, si Sir Gerald, si Sir Edwin, at lahat po ng 42 agents na bumubuo ng Polay Oriental Mindoro chapter. Binabati ko rin po ang nanay ko. Belated happy birthday kahapon. Anong pangalan ni nanay? Happy birthday. Oh, happy birthday. Mami, happy Ayan, birthday. Mami. Libram din pala siya. Ayan. Ako, tatlo lang naman ako. Sige, What go. is I'd like to thank si Edwin Reyes of GSIS, si Ma'am Mary and Rodelyn from the Office of Attorney Alea Samdoval, who continued to give priority to the Polay agents with renewing their surety bond. And to GM Garma, Ruina Garma, Marsan, and to Miss Irene
Marsan and to Miss Agnes, as well as to Attorney Pachat, Yan. Reynaldo Carbonell, and Arnel Casas, and all the people in PCSO. Okay, So, ikaw give na, us Bibi Bong. a 60-seconder, anong closing remarks mo para tuloy-tuloy na tayo? Anong Yeah, I gusto mo mean, i- I would like also to thank the POLAY members also who continue to support our group. Rest assured po na lahat ng magiging problema natin, lahat ng mga agents, mag-invite po kayo ng mag-join sa atin na meron pa ho tayong magandang bagay na gagawin po ang inyong Dami. presidente para surprise po iyon para sa darating pa na mga araw. mapaigting ang lahat ng syempre Yes. welfare. All right. Kami Baka naman walang- ni Bibi Bong. Okay, next week dapat nandito ka na, Madam President. Oh yes, definitely. All right, mag-ingat ka dyan and have a good day. Thank you so much. Have a great thank you sa mga technicians and thank you VP Bong, Jonalyn Cao. Yes, of course. Thank you po dun sa grupo ng Laguna, ng STL Laguna. Sinama po nila ako sa kanilang group chat. From operator po, si Don Ramona Preza and si JJ from Laguna. Yeah, we met Ramloy. them last Yes, time. opo. Oo. And Cabo President Brian Mosico ng Laguna. Si Vernel Mendoza, from Lemery, Batangas. And Remeses from Bacolod. And of course, kay Chairman Pinili. Good afternoon po. Yes. Siyempre sa aking kapatid na si Kagawad Jr. Get Ay, well yes. soon. Yung anak mong Kagawad. konsehal. Siyempre, of course, sa aking anak sa na councilor, misis. City Councilor San Juan City, Okay. Bea de Guzman, and of course, siyempre sa misis ko, at saka sa Yan. paborito kong biyanan. Yes, Lisa. Hello. Paborito niyang biyanan. At saka, di ba, meron ka pang konsehal, ay sino ba yung party list? Siyempre, meron po akong, siyempre, ang aking anak na kagawad ng Barangay Green Hills, si Brenda. Kagawad na, may konsehal Brenda pa. Colin de Guzman. And of yeah. course, ang ating magsasaka party list, Congressman Argel Cabatbat. Ayan, gusto natin ma-guess yan, Madam Evelyn. Para Hello mabigyan pati kay natin- Capsec, Carlo Nograles. Yes, of course. Nakikinig po yung si Secretary. Capsec, yung saka staff niya. May May kanyang- pahabol pa po Okay. pala ako. Yung social worker po ng Mindoro, si Ma'am Jonna Katukayo ko. At saka binabata din po yung buong pamilya Manibo ng Barangay Tawagan. Ay, hello Wow, po ganda. sa inyo. Oh, yes. Ano po. Sana po Yes. pagbalik namin ni President Evelyn sa Mindoro. Actually, meron po kami talagang summer outing before kami magkaroon ng Hindi lang lockdown. natuloy, nag-lockdown Hindi natuloy, eh, pero oo. napakaganda po. Tuloy ng kaya lugar. natin. Opo. Yes, kasama si Miss Loli. Ayan. Ano ba sinasakyan? Di ba? Roro? Roro po. Oh, ayun. Mas safe pa eh. Safe naman po. gusto Napunta na kami natin siguro yan. thrice na sa so mga 1.5 Dadalhin mo yung kotse mo. Pwede hundalin kotse, pwede Oo, hindi dinala naman. ko yun sa akin sa nauhan. Last time nagpunta ako doon, nakipag-duet ako sa mangyan eh. Pag uwi ho, nawala yung boses ko. Ayan. Kailangan mag-practice na tayo, Madam Evelyn. Okay. Yes, we will. All right. See you next week. Okay, see you soon. As next week. Madam Jonalyn. God bless, God God bless po. God bless po. Ang iyong parting shot. Go ahead. 60 Ah, seconds. In behalf of Poly Oriental Mindoro, we're very much thankful kay BP Bong and kay Ma'am Evelyn Javier because of them yung effort po hindi po lang sa Lotto kundi yung social responsibility sa mga agents. It's really a big help and a really big instrument of inspiration to work hard for the Lotto. So in behalf of all the agents in Mindoro, maraming salamat po kay BP Bong and Ma'am Evelyn. Ayan, yan po yung 2011 Most Outstanding Alumni in the Field of Community Service ng UST awardee po yan, si Miss Jonalyn Cao. Thank you. And And of course, siyempre sa lahat po ng mga POLA agent at member of, and Lotto agent, alam po natin na maraming problema lalo na sa Bismin. Kami po ni President Evelyn ay gumagawa po na lahat ng paraan and nakikiusap po kami sa PCSO na hanggat maaari po sana wag humina ang aming sales. Siyempre yun lang po yung susi namin para talaga magtuloy para maging Lotto agent. So gumagawa ko kami paraan para at least po hindi ho natin maging kalaban ang mga lahat ng under ng PCSO like STL. Sana po lahat po ng makipag-cooperate lang po ang mga officers po ng POLAY para po mapalakas. And yung mga ibang Lotto agent po, sana mag-member na po kayo ng Ayan, POLAY para yan po ang mas maging malakas po ang boses natin sa PCS. anong website, anong FB account? Para mag-join pwede sila. po sila magtanong sa Philippine Online Lotto Agents Association. At may sasagot para Apo, may let's say sasagot po. merong interesado mga OFWs na gustong Apo, mag-join. of course po, sino po yung gustong magtayo ng Lotto outlet,
lalo na pa yung mga OFW, Right. pwede pong tanongin si Miss Loli ako. Ayan, dito lang po sa ating Sulong na Bayan. Siyempre, maraming salamat, Salamat VP din Bong po. de Guzman Thank you at ating President Evelyn Marking Javier. Another greeting lang, birthday kasi ni Joyce Perry of Jenny's Meat Shop dyan sa Cubao. Thank you. At ang ating bossing sa San Miguel, ang Vice President, siya po ang head ng Public Affairs Director po sa Jason Vizuela. Happy birthday. Letty Ruiz, happy birthday. Terry Lim, happy birthday. Luz Biminda, my classmate, happy birthday. At si Annie, my cousin in San Francisco, California, happy birthday. And si Jeric Barreto, ang engineer natin the other day, ay nag-birthday din. At si Pastor Ramil Mahia, thank you so much for your support at God bless you. At syempre, salamat sa ating naging kaagapay Engineer Fred Balamala, Jude Alabado, Kim of SOCMED, si Asia Mariano kanina, si Miss Alino, syempre kay Sir Edwin Eusebio, kay VP Eli Aligora, kay Engineer Chelu, sa transmitter natin, lahat po kayo dyan. Thank you. Si Aisha, dyan sa News Center, at syempre kay Chairman D. Edgard Cabangon. As I always say, keep God first in every area of your life, so He will direct your of Zambales. Hello, Ma'am Nesidas sa Garcia of Zambales. God bless everyone. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Ang programang ito ay hinihatid sa inyo ng Petron. Pasabay